ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagmamahal na hindi maganda ang umpisa pero nagtatagal naman. Yan ay kung kaya mong magmahal ng walang kondisyon. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umibig ng wagas? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw po sa inyo at sa mga panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Alvin, 35 years old at taga Mariveles, Bataan. Pero tumira ako noon sa bahay ng tiyuhin ko sa Manila. Dahil doon ako nag-aaral at nagtapos ng kolehiyo. Sumulat ako upang ibahagi ang istorya ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Meron ako noong long-term girlfriend si Sandra. Nagkakilala kami noong high school at naging kami noong unang taon namin sa kolehiyo. Mahal na mahal ko si Sandra at siya na ang babaeng nakikita ko na pakakasalan ko't makakasama hanggang sa pagtanda namin. At alam ko na ganoon din siya sa akin. Pero noong nakapagtapos na kami sa kolehiyo na isang tabi ang plano naming pagpapamilya ng mahabang panahon dahilan para mangyari ang bagay na hindi ko inaasahan. Gusto mo ba yung pagkain dito sa restaurant na kinainan natin? Oo, mahal. Salamat, masasarap lahat, lalo na yung dessert. Buti naman, masaya ako. Pero mahal, anong okasyon? Hindi naman natin anniversary, hindi ko rin birthday, pero bakit may paganito? Hindi naman kailangan may okasyon para ilabas kita, di ba? Tsaka gusto ko lang din bumawi sa'yo, lalo naging busy talaga ako nitong mga nakaraan. Hindi na kita na-i-date eh. Puro na lang ako trabaho. Sorry ha. Wala lang yun. Sigurado ka? Parang may tampo ka pa rin sa akin eh. Wala nga. Wala araw pero parang lalabas naman sa'yo. Ano ba kasing gusto mong marinig ha? Na nagtatampo pa rin ako? Oo, nagtatampo pa rin ako. Masaya ka na. Akala mo siguro mawawala na yun porket nag-date tayo ngayon eh. Mahal naman, bumabawi na nga ako tapos ikaw pa Anong ako ha? Ano? Uy, di mo kailangan sumigaw. Ano ba pinagtitinginan tayo ng mga tao rito? Oh? Wala akong pakialam. Ang tagal kong nagtimpi, ang tagal kong nanahimik, Alvin. Sandali nga lang. Ano ba kasing problema mo? Sige na, sabihin mo sa akin. Alvin, pagod na ako. Pagod na ako sa relasyong to. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Sandali, bakit? Kasi pagod na ako maghintay sa'yo kung kailan ka magiging handa na pakasalan ako. Napag-usapan yung tungkol sa pagpapamilya. Yung pagkakaroon ng anak, lalo't alam mo hindi naman na tayo bumabata, di ba? Lalo na ako. Yung tayo na hindi kasama ang pamilya mo. Pagod na ako, Alvin. Pero alam mo, bago ako napagod ng ganito, sinubukan naman kitang unawain at hintayin eh. Pero wala. May hangganan ng mga bagay kaya pasensya ka na. Sandali lang. Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon para makabawi sa'yo? Para naman maitama ko yung mga pagkakamali ko at mapunan ko yung mga pagkukulang ko sa'yo. Para ano pa? Para ulitin mo lang ulit na paghintayin ako? Na paasahin? Alvin, kilala kita. Hindi ka consistent. Kaya nga hindi ko mapigilang isipin kung sino ba talaga ang mas matimbang sa'yo. Ako o ang pamilya mo? Ano ka ba? Hindi mo naman dapat kinukumpara yung sarili mo sa pamilya ko. Alam ko. Pero wala. Hindi ko napigilan ang sarili ko kasi yun ang pinapakita at pinaparamdam mo sa akin. Kaya nga nagsawa na lang ako. At tinanggap ko na baka hindi nga tayo para sa isa't isa.
I'm sorry, Alvin. Pero tapos na tayo. Ayoko na. Sandra! Sandra, sandali! Sandra, huwag mo akong iiwan! Papa Dudu, tuluyan nang nakipaghiwalay sa akin ang kasintahan ko at hindi na niya ako nahintay na maging handa na pakasalan siya. Bagaman aminado ako na napabayaan ko ang relasyon namin dahil nga naging abala ako sa pagiging breadwinner, ay hindi naman yun nangangahulugan na wala na akong pangarap para sa aming dalawa. Pero hindi ko na magawang baguhin ang isip ni Sandra, kaya kahit masakit ay tinanggap ko na lamang yon. Makalipas nga ang 2 buwan ay nakarating sa kaalaman ko na nabuntis pala ng ibang lalaki. Nakatrabaho niya ang dati kong kasintahan at plano na nilang magpakasal. Para ako nung pinagsakluban ng langit at lupa, Papa Dudut. Sobrang sakit na para bang gusto ko na lamang mamatay. Kaya upang makalimot ay nagdesisyon akong mag-ibang bansa at magpakalayo-layo sa lugar na dumurog sa akin. Nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho hanggang sa makalimutan ko si Sandra. Unang beses lamang ako nung umuwi sa Pinas noong 2022 para dumalo sa kasal ng best friend kong si Mario. Tol, thank you ulit sa pag-invite mo sa akin sa kasal mo ha. Tsaka congrats ulit. Ako nga ang dapat mag-thank you sa'yo kasi pinaglaanan mo ng panahon tong kasal ko. Akala ko talaga di ka makakapunta kasi nga nasa Italy ka. Napag-usapan nga namin ni Mrs. na baka wala ka nang balak umuwi rito sa Pinas since naghiwalay na kayo ni Sandra. Kaya laking gulat ko nung umuo ka na makakapunta at ngayon nga nandito ka na. Kamusta na nga ba yung puso mo ngayon ha? Pasensya ka na kung natanong ko ha. Tol, wala yan. Ayos lang naman pero alam mo, ang totoo niyan, hindi pa rin ako nakaka-move on. I mean, nagagawa ko naman yung mga bagay-bagay. Papaka-busy ako sa trabaho pero di ko pa rin nakakalimutan si Sandra. Alam mo na, may mga gabi na naiisip ko pa rin siya. Nanginayon pa rin ako sa tagal ng relasyon namin na nasira ako lang nung araw na yun. Yung nga na naman sinisisi mo na naman yung sarili mo, tol. Oo, may ambag ka kung bakit di kayo nagkatuluyan ni Sandra pero ano mo na maisisi lahat sa'yo kasi may kasalanan din naman siya Mas malaki pa nga dahil yun nag-cheat sa'yo. Oo, wag mo nang ipagtanggol sa akin yung babae na yun ha. Dahil kahit sa anggulo mo tignan, nakipagmabutihan na siya sa ibang lalaki nung kayo pa. Malupit nito, nagpabuntis pa talaga siya. Kaya pala atat na makipag-iwalay sa'yo hindi naman siguro niya maiisip yun. Hindi ako nagkulang, di ba? Pero naging mapaghanap siya, hindi sa'yo, kundi sa ibang tao. Mali pa rin yun. Di ko tuloy mapigilang isipin na nagpapalusot na lang siya kasi nga nakukonsensya na lang siya sa pinag-aagawa niya. Tol, kung ano man yung totoo doon, ayan na lang natin kasi nga nangyari na. Tsaka, di ko na rin mababago yung isip nun. Lalo na ngayon, pamilyado na siya at mukhang masaya na rin sa buhay niya. Wag mo na talagang baguhin at wag mo na ulit tangkain na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Lalo na may feelings ka pa. Kasi sasabit ka niyan, ilalagay mo lang sa alanganin yung sarili mo. Oo nga tol Tsaka di ko naman planong gawin yun Buti na yung nagkakalinawan tayo kasi susuntukin talaga kita kapag nabalitaan ko naging kabit ka ng babae na yun ha. Sobra ka naman. Sobra na ako sobra pero sinasabi ko talaga sa'yo. May iba lang tayo. Sa mga panahon na nagdaan, wala ka bang ibang babae na nagustuhan? Doon sa sa Italy. Maraming magagandang babae doon ha. Wala man lang nakakuha ng pansin mo. Meron pero ewan ko ba? Parang ayoko na makipagrelasyon. Siguro takot na ako na iwanan. Hindi naman kita masisisi kasi akala mo talaga endgame na kayo ni Sandra Pero tayong kaibigan at kinakapatid lang Kung si Sandra nga masaya at nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Kahit na alam niyang nasaktan ka niya, ikaw pa kaya?
Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sana mapakawala mo na sa puso yung mga alaala ng dati mong nobya at tanggapin mo na mayroon pang magaganda at mabubuting bagay na naghihintay para sa'yo. Papadudot na pangiti ako sa sinabi ni Mario. Hindi kasi yan palaging seryosong magsalita pero ramdam ko ang pag-aalala niya at presensya bilang kaibigan sa akin ang mga panahong yon. Aminin ko na may punto ang mga sinabi niya dahil ako mismo ay ayaw umusad sa nasira naming relasyon ni Sandra. Oo, tanggap ko na hindi kami ang nagkatuluyan pero patuloy ko pa rin sinisisi ang sarili ko kaya kami nasira. Kasabay noon ay sinarado ko ang puso ko. Wala akong pinapasok na kung sino dahil sa takot na masaktang muli. At kahit na gustuhin ko man ay hindi ko mapangatawanan. Naisip ko noon na kailangan ko munang maghihilom bago ko subukang kumilala ng ibang tao. Pero dumating na lamang ako sa punto na sinukuan ko na papadudot ang aking sarili at tinanggap ang kapalaran kong tumanda na mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagstay lamang ako sa Pinas ng 2 buwan para magbakasyon at pagkatapos ay bumalik na ako sa Italy. Doon ay muli akong nagpakabisi sa trabaho hanggang sa makalimutan ko na nga ng tuluyan ang nararamdaman ko para kay Sandra. Epektibo naman dahil pag naaalala ko siya ay hindi na ako nalulungkot pa. O baka naman tingin ko lang yon. Pero anuman doon ang totoo, ang mahalaga ay natatanggap ko na ang malungkot na kinasapitan ng aming relasyon. At napatunayan ko yon nang isang beses akong umuwi sa Pinas. Ay naudyokan ako ng isa sa mga single kong kaibigan na mag-book ng babae na maaari akong samahan at aliwin sa kahit na anong paraan. Ginawa ko ito para lamang matugunan ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Single naman ako pero sinigurado ko naman na malinis at ligtas ang babae na kukunin ko. Doon ko na nga nakilala si Sierra, mas bata siya sa akin ng 4 na taon. Magtititigan na lang ba tayo rito? Kung ganun, sayang yung binayad ko sa'yo. Pasensya ka na. Medyo pagod lang talaga ako. Pagod kasi marami ka nang napaligayang lalaki ngayong araw? Naku, hindi. Ilang araw din kasi akong tumigil sa pagtanggap ng bookings. Kasi nga, nasa ospital yung anak ko at kailangan ko siyang asikasuhin. Teka nga, bakit ko ba sinasabi to sa'yo eh? Wala ka namang pakialam sa personal kong buhay, di ba? Pasensya ka na ulit ha. Wala yan. Tsaka, interesado naman ako malaman yung tungkol sa buhay mo. Siyempre, kung ayos lang sa'yo. Ayos lang naman, pero hindi naman ito ang binayaran mo sa akin, di ba? Kinuha mong serbisyo ko, kaya dapat ibigay ko yun sa'yo. Oo, pero alam mo, pagod na rin talaga ako eh. Parang wala akong wish yung gumalaw-galaw, kaya magkwentuhan na lang tayo, tingin mo. Teka, gusto mo kumain? Order ako para may nginunguya tayo habang nagkukwento ka. Sigurado ka ba dyan? Oo nga, babayaran pa rin kita, huwag ka mag-alala. Makipagkwentuhan ka na sa akin. Siguro ang lungkot ng buhay mo, kaya willing kang magbayad ng babae para makakwentuhan mo lang, no? Alam mo, sobra ka. Bakit? Mali ba ako? Hindi naman, pero tama ka rin naman kasi wala talaga ako mapagsabihan ng nararamdaman ko, pero meron naman akong mga kaibigan, pero ako na lang kasi yung kusang di nagkukwento sa kanila kasi nga abala na sila sa kanya-kanyang buhay nila eh.
Kaya nga nung nabanggit mo yung tungkol sa anak mo, maging interesado ako. Matagal-tagal na rin kasi akong wala nakakakwentuhan. Ganun ba? Hmm? Ako naman naninibago at natuwa kasi merong tao na nagka-interes sa simple kong buhay. Nga pala, ano ba sakit ang anak mo? Ba't siya na hospital? Pneumonia. Ilang araw na kaya nga labis ng pag-aalala ko Pero nung iniwan ko naman siya kanina, maayos naman siya. Akala ko nga mawawala na sa akin yung anak ko. Pero buti na lang malakas pa rin ako kay Lord. Kaya eto, kahit na ayaw ko na sanang tumanggap ng bookings, wala naman akong pagpipilian dahil ito lang yung trabaho na alam kong mabilis ang kitaan. Kailangan ko ng pera para mabili yung mga gamot ng anak ko. Sandali, wala ka ba asawa? Ba't di siya maghanap ng trabaho para sa inyo ng anak mo? Naku, wala akong asawa. Yung anak ko, anak ko sa pagkadalaga. Okay. Ako lang mag-isa ang nagtaguyod sa kanya. Mahirap, pero wala akong di kakayanin para sa anak ko kasi mahal na mahal ko siya. Kung may iba nga lang sana akong pagpipilian, bibitawan ko na tong trabaho ko dahil ayoko namang kamulatan ng anak kong gawain kong to. Pero habang wala pa akong nahahanap, alam ko na patuloy ko pa rin tong gagawin. Papadudot nalaman ko na hindi naman pagbebenta ng aliw ang unang trabaho ni Sierra. Pero napilitan lamang siya na pasukin ang ganong klase ng mapagkakakitaan ng maospital ang nanay niya. Lumaki siya sa mahirap na pamilya at mapang-abusong ama. Salat sila sa material na bagay at pera kaya para mailigtas noon ang kanyang nanay ay pumayag siyang pasukin ang ganitong klase ng hanap buhay. At kahit na pilit na niyang tinatakwil ang trabaho na yon, ay hindi pa rin siya tuluyang makawala rito. Sa totoo lang, awa ang una kong naramdaman nang marinig ang kwento niya. Pero sa huli napalitan yon ng paghanga. Paghanga dahil napakatatag niya sa kabila ng mga pagsubok at pinagdadaanan niya sa buhay. Kaya nga lalo akong naging interesado sa buhay niya. Natapos na lamang ang gabi na yon, nakatulog kami nang mapagod na kaming magkwentuhan. Tulad ng sinabi ko ay binayaran ko siya at pinasobrahan ko pa ngayon para makatulong sa anak niya. Malaki naman ang pasasalamat niya sa akin at simula noon ay nagkaroon na kami ng ugnayan sa isa't isa. In fact, madalas ko na siyang kinukuha para lamang makipagkwentuhan sa akin o di naman kaya ay samahan akong pumasyal habang nasa Pinas ako. At bago ko noon umalis pabalik sa abroad ay meron akong ipinagtapat sa kanya, Papa Dudut. Sierra, bulaklak ko. Naalala ko kasi na paborito mo yung mga roses na kulay puti. Naku, ang gaganda. Pero sigurado ka ba na para sa akin to? Oo naman. Binili ko yan na ikaw ang laman ng isip ko kaya sige na, kunin mo na. Salamat, Alvin. Ang babango at ang gaganda nito Salamat ulit Naku, nag-abala ka pa. Wala yun. Ang totoo, matagal na kitang gustong bigyan ng bulaklak so ngayon lang ako nagkalakas ng loob na gawin yun Bakit naman? Nahiya kasi ako Pero naisip ko, wala namang pupuntahan yung hiya ko kaya yun, eto na. Yan na. Ikaw talaga? Pero salamat kasi sa tanang buhay ko ngayon lang may nagbigay ng bulaklak sa akin. Kaya tuwang-tuwa ako. Kaya mo, dadalasan ko pagbibigay ng bulaklak sa'yo kahit na nasa Italy na ulit ako. Ay, oo nga pala. Lapit ka na nga palang umalis. Oo nga Tsaka naisip ko na bago ako umalis, masabi ko sa'yo yung nilalaman ng puso. Teka. Sierra,
Aaminin ko na naging masaya talaga ako sa loob ng 2 buwan ng pananatili ko rito kasama ka. Masaya ako na nakilala ka at masaya ako na inayaan mo ako maging bahagi ng buhay niyo ng anak mo. Bakit naman hindi? Mabait ka naman, tsaka napalapit na rin sa'yo yung anak ko. Siguro mamimiss ka nun kapag umalis ka na. Ako bang palagi pa rin naman akong tatawag para makausap yung anak mo, no? Lalo ka na. Ano kasi, salamat pero bakit? Ibig ko sabihin, bakit pa? Hindi naman tayo. Tsaka alam ko magiging abala ka na sa pagtatrabaho mo doon. Ayoko namang makaabala kami ng anak ko sa'yo, Alvin. Sierra, hindi kayo nakakaabala sa akin. Kasi maglalaan ako ng oras para sa inyo, okay? Tsaka tungkol naman doon sa sinabi mo na hindi naman tayo. Yan nga yung dahilan kaya gusto kitang kausapin ngayon eh. Nagugustuhan na kasi kita. Di nga lang yata ito simpleng pagkagusto kundi pagmamahal na. Minahal kita dahil nakita ko sa iyo yung babae na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan mo sa nakaraan mo, di ka pa rin natinag. Di naging bato yung puso mo. Sa halip, mas lalo pang naging mapagmahal at saka mapagkalinga. Nakita ko yun sa paraan ng pagmamahal mo sa anak mo. Tsaka syempre sa pag-aasikaso mo sa akin sa tuwing magkasama tayo. Salamat, Alvin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, niya ako pero katulad mo, napamahal na rin ako sa'yo. Okay. Kaya lang ano? alam naman natin ang nakaraan ko, di ba? Hindi ako malinis na babae, Alvin. Marami ng lalaki yung dumaan sa akin sa ngalan ng trabaho. At kahit hindi ko yun ginusto, iba pa rin ang tingin sa akin ng karamihan. Kaya nga, pinigilan ko talaga na lumalim yung nararamdaman ko sa iyo kasi alam ko rin na wala itong patutunguhan. Alam mo, Sierra, habang pinipigilan mo magkagusto ka sa akin, kusa naman ako nagkakagusto sa iyo. Tsaka para sa akin, walang kaso yung nakaraan mo. Kasi ang mahalaga sa akin, yung ngayon. Yung magkasama tayo, yung mahal natin yung isa't isa. Kaya sana magtiwala ka sa akin. At hayaan mo ako na ingatan at alagaan kayo ng anak mo. Papa Dudut, masaya ako na malamang pareho pala kami ng nararamdaman ni Sierra para sa isa't isa. Kaya nga niyakap ko siya ng mahigpit ng sandali na yon. Nagpasalamat din ako kasi hinayaan niya akong mahalin siya at sinabi ko sa sarili ko na patutunayan ko yon sa kanya. Bagaman nandun yung lungkot sa nakatakda naming paghihiwalay, sa oras na bumalik na ako sa ibang bansa ay pinangako ko sa kanya na sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay yayayain ko na siyang magpakasal. Oo, marahil ay sasabihin ng iba na masyadong mabilis ang mga pangyayari, pero para sa amin ay tamang-tama lamang ang lahat. Kaya nga sinulit na namin ang mga sandali na magkasama kami bago ako umalis. Papa Dudut, naging opisyal din kami ng araw na yon. Kaya labis ng kasiyahan na namayani sa aming dalawa ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya talaga ako na nakilala ko si Sierra at ang kanyang anak. Pakiramdam ko ay silang kumumpleto sa buhay ko. Nagkaroon ako ng panibagong dahilan at inspirasyon sa buhay, at kahit na para sa iba ay kapintasan ang nakaraan niya, ay wala akong pakialam. Lalo na at nakikita ko na nagbagong buhay na si Sierra. Sa katunayan, Papa Dudut, kahit nga hindi pa kami magkasintahan noon ay tinigil na niya ang pagbebenta ng aliw. Sa halip ay namasukan siya sa isang pabrika para kumita ng pera at mabuhay ang kanyang anak. Nais na raw kasi talaga niyang talikuran ang trabaho na yon para maipagmalaki siya ng anak niya pagdating ng araw. Kaya nga proud na proud ako kay Sierra at sigurado na ako na siya ang babae na gusto kong mapangasawa. 2 araw bago ang nakatakda kong flight pabalik ng Italy ay pinakilala ko siya sa aking mama Roda. Pero hindi naging maganda ang naging reaksyon ng nanay ko nang malaman niya ang tunay
na pagkatao ng babaeng pinakamamahal ko. Ma, ba't naman po ganun yung pakikitungo niyo sa girlfriend ko? Eh ano ba kasing pakikitungo yun, ha? Anong sinumbong sa'yo ng babaeng yun? Sabihin mo nga. Mawalang sinumbong sa akin si Shera. Pero hindi ako tanga para hindi mapansin na kanina pa malamig yung pakikitungo niyo sa kanya. Tapos lagi niyo pang binabara yung pagsasalita niya. Alam niyo, halatang-halatang ayaw niyo sa kanya eh. O bakit? Ako lang ba? Tinanong mo na ba yung mga kapatid mo? Ang papa mo? Tanungin mo kaya sila kung gusto nila yung babae na yun. Para malaman mo na hindi lang ako ang may ayaw sa kanya. Ma, gusto o ayaw niyo ba si Shera? Kasi hindi pa rin tama na iparamdam niyo sa kanya na hindi siya welcome dito sa bahay natin. Ang hirap naman kasi nung gusto mong mangyari. Anak naman kasi. Sa dinami-rami ng matitinong babae dyan, siya pa talaga na merong hindi magandang nakaraan ang ipakikilala mo sa amin bilang nobya mo? Naglulukuhan ba tayo rito? Hindi po, ma. Kasi seryoso ako sa pagmamahal ko sa kanya. Sa katunayan, plano ko na siyang pakasalan pag uwi ko rito ngayong taon, ma. Santisima! Ay, mga baging langit! Nasisiraan ka na ba ng ulo, Alvin? Siguro ginayuma ka ng babae na yan para maging ganyang kaka-obsess sa kanya, no? Mano ka ba? Hindi ako obsessed sa kanya. Nagmamahalan lang kami. Ma, please, malaki na po ako para hindi malaman yung nararamdaman ko sa kanya. Ano ba naman kayo? Kahit na! Ayoko na pagsisihan mo yung pakikisama sa babae na yan pagdating ng panahon. Paano kung hindi pa pala siya tuloy ang nagbago? Sige nga! Paano kung sa tuwing hindi kayo magkasama bumalik na naman siya sa dating niyang trabaho para kumita ng pera, ha? Hindi tayo nakakasigurado doon. Mami, tiwala po ako sa kanya kasi pinakita na niya sa akin yung kagustuhan niya na talikuran yung dati niyang ginagawa. Kaya alam ko na hindi mangyayari yung mga sinasabi niyo, ma. Baka naman pineperahan ka lang yan, ha? Mano ka ba? May sariling trabaho yun. Hindi siya nanghihingi ng pera sa akin. Ay, Diyos ko. Kahit na anong sabihin ko talagang wala nang epekto sa'yo, ano? Eh kung ganyan lang din naman pala, bahala ka na sa buhay mo. Basta walang sisihan pag nasaktan ka, ha? At wag na wag mong sasabihin sa akin na hindi kita pinalaan. Ay, ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Masyado nang pasaway. Kami nung araw hindi ganyan. Kasi may takot kami sa mga magulang namin. Papa Dudut, hinayaan kong tumalak si Mama pero pinanindigan ko ang girlfriend ko. Bago ko umalis sa Pilipinas ay kinausap ko si Sierra na hindi niya kailangang pakisamahan ang pamilya ko para lamang mapalapit sa kanila. Hindi naman ako nahirapang umalis noon pabalik sa Italy pero iba sa pakiramdam yung huling alis ko dahil alam ko na maiiwan ko sa Pilipinas ang babaeng mahal ko at ang kanyang anak. Nakakalungkot at ang bigat sa dibdib pero buo naman ang pag-asa ko na balang araw ay magkakasama rin kami at hindi na maghihiwalay pa. Habang hindi pa nangyayari yon ay nananatiling matatag ang relasyon namin ni Shera. Kaso ay nagkasakit ang mama ko. Naoperahan siya sa puso and that time ay mahina na rin si Papa at nabala ang mga kapatid ko sa kani-kanilang mga buhay. Bihira lamang silang umuwi sa amin at magkapanahon sa aming mga magulang. Kaya si Sierra ang naging punong abala sa pag-aalaga sa mama ko noon sa ospital. Yun din ang dahilan kaya napauwi ako ng maaga sa Pilipinas. Babe, maraming salamat ha kasi binabantayan tsaka sinasamahan mo si Mama. Malaking bagay sa akin to lalo. Hindi ko maasahan yung mga kapatid ko at iba namin kamag-anak. Walang anuman yun, babe. Nung nalaman kong nangyari sa mama mo, nag-alala ako ng husto. Kaya nga kahit hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ako para alagaan siya, nagpresenta pa rin ako. Gusto ko talaga kasing tumulong at iparamdam sa kanya na hindi ako galit at hindi rin masama yung loob ko kahit na hindi naging okay yung unang pagkikita namin. Pasensya ka na talaga sa nangyari noon ha. Pero
kinausap ko na rin nun si Mama na kung hindi ka nila matatanggap, marerespeto ka pa rin nila. Maraming salamat, Alvin. Malaking bagay na sa akin yung ginawa mo. At katulad nga ng sinabi ko, hindi naman ako nagalit o nagtanim ng sama ng loob. Kasi yung pagtanggap, parang paglalakbay yan. Hindi ganun kabilis, lalo na para sa ibang tao. At ayos lang yun. Kaya nga mahalaga na lagi nating kumustahin kung nasa na sila dun sa pagtanggap nila sa isang tao para alam natin ang saloobin nila. Sa kaso ni Mama, maraming beses na rin kaming nakapag-usap at tinapat niya ako na kahit hindi pa niya ako lubusang tanggap dahil sa nakaraan ko, malaki naman ang pasasalamat niya na dumating ako sa buhay mo. Alam mo, doon pa lang, tingin ko tanggap niya ng relasyon natin, babe. Masaya ako na malaman yung bagay na yan, babe. Basta maraming salamat talaga. Hindi lang sa pag-aalaga mo kay Mama, kundi sa pagiging mabait mo sa pamilya ko. At higit sa lahat, sa pagdating mo sa buhay ko at sa pagmamahal sa akin. Hindi mo naman kailangan ipagpasalamat ang bagay na yon. Dahil bukal naman sa loob ko na mahalin ka, babe. Kung may dapat nga magpasalamat sa atin, ako yun. Kasi binago mo ko para mas maging mabuti akong babae. Hindi ko sinasabi na masama ang ginagawa ng mga katulad ko noon ha. Kasi minsan talaga wala lang silang pagpipilian. Pero kung magbibigyan sila ng pagkakataon na makaalis sa ganong klase ng trabaho, sana gawin na nila dahil naniniwala ako na meron pang ibibigay sa kanila na mapagkakakitaan kung saan magiging ligtas sila at saka hindi maagrabyado. Tama ka sa mga sinabi mo. Alam mo, bilib na bilib talaga ako sa'yo. At sobrang saya ko kasi ikaw yung babaeng pinili kong mahalin. Masaya rin ako kasi tinanggap mo ko at tinuring na walang bahid kahit na hindi magandang naging nakaraan ko. Doon pa lang, alam ko na panalo na ako sa buhay na to. At saka ramdam ko na kamahal-mahal ako. Maraming salamat ulit ha, babe. Mali ka nga, payakap ako sa soon-to-be misis ko. Ay sus, to be misis ka dyan. Hindi ka pa nga nagpo-propose. Huwag mo ako inaamon, may dala akong sing-sing ngayon. Papadudot, hindi nagtagal ang pag-uusap naming yon ni Shera nang lumabas ang nurse mula sa kwarto ni Mama at sinabi na gising na raw siya. Hanap niya raw kami kaya kinakabahan naman ako pero maayos naman ang lagay ng mama ko. Namiss lang daw talaga niya ako kaya kahit papaano ay napanatag na ang pakiramdam ko. Nakita ko nasaksihan ng dalawa kong mga mata na komportable na siya kay Shera. Kaya naman nag-uumapaw ang labis na kasiyahan ng aking puso. Hindi nga nagtagal ay nakarecover naman si Mama at nakauwi na sa bahay namin para magpagaling. Kami naman ni Shera ay kinasal na. Hindi na rin ako bumalik pa sa ibang bansa at dito na lamang sa Pilipinas nagtayo ng negosyo para makasama ang aking pamilya. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil ipinagkaloob niya sa akin ang biyaya sa katauhan ni Shera at ng kanyang anak para mahalin at pakaingatan habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong programa na Barangay Love Stories. Nawa mula rito ay may mapulot na aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alvin. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.